Mariing pinabulaan ng ilang benepisyaryo ng NGO na CERNET ang mga paratang ng Joint Task Force Cebu ng Armed Forces of the Philippines na lumabag umano ang organisasyon sa RA 10168 o ang Terrorist Financing Prevention and Suppression Act. Laman ang nasabing paratang ng isang subpoena na ipinadala sa opisina ng CERNET sa Cebu noong Agosto. Bago pa man matanggap ng CERNET ang nasabing subpoena, inulat na ng mga kawani ng CERNET na nakaranas sila ng iba't ibang forma ng harassment sa nagdaang mga buwan, mula radtagging, surveillance at maging pagbabanta sa buhay. Ang CERNET ay isang non-stock, non-profit organization na nagbibigay ng mga economic at livelihood programs, capacity building training, legal support, relief and rehabilitation, at iba pang mga programa para sa ikauunlad ng mga people's organization sa rehiyon ng Visayas simula pa 2001. Ayon sa Action Network Human Rights Philippines, dapat ibasura ang mga kaso laban sa CERNET dahil wala umano itong basihan. Kaysa kasuhan ang CERNET, dapat din umanong papanagutin ang mga nasa likod ng kaliwat kanan na insidente ng red tagging. Ang katawayan, bagyan nila mga kaigsunan! Ang ilang kipasaka, ang ilang kunuhing witness! Duhang dekada na o dekada na wala magtrabaho sa CERNET! Ang kaso laban sa CERNET ang pinakabago sa serye ng mga reklamong gumamit sa Terrorist Financing Act para kasuhan ang iba't ibang organisasyon. Nauna nang nasampahan ng parehong kaso ang Rural Missionaries of the Philippines, ang United Church of Christ of the Philippines, Haran Ministries sa Davao City at Broken Shire Integrated Health Ministries Incorporated na parehong nakabase sa Davao City, ang UCCP Fatima sa Ubay, Bohol at ang Amihan National Federation of Peasant Women. Kundi lang sa karapatan ani nga reklamo na sa kininga trump up na charge na ginama na pasad sa CENTCOM, nagpanukat sa phenomenon karon sa kanang pag-prosecute sa mga people's organizations, mga mass leaders o kini karon NGO.